Basura. Yan ang huling salitang iniwan sa akin ng asawa ko sa harap ng kabaong ni Mama. Habang suot ko ang itim na damit ng pagluluksa, inabot niya ang divorce papers kasama ang kanyang kabit. Akala nila ay winakasan na nila ang buhay ko. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, may bilyon-bilyong halaga ng kapangyarihang naghihintay sa akin. Ngayon, sino ang tunay na pulubi? Maligayang pagdating sa impyernong kayo ang gumawa. Wala ka ng silbi sa akin, Natalie. Pirmahan mo na ito para matapos na ang lahat ng pagpapanggap na to. Ang mga salitang iyon ay tila lason na ibinuhos sa gitna ng katahimikan ng punerarya. Hawak ni Natalie ang isang malinis at puting panyo. Dahan-dahang pinupunasan ang bahagyang alikabok sa ibabaw ng salamin ng kabaong ng kanyang ina. Iyon na lamang ang tanging magagawa niya, ang huling pag-aalaga sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit sa likuran niya, ang boses ng asawang si Luke ay walang bakas ng pakikiramay. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa ibabaw ng selyadong kahoy ng kabaong ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang lumingon si Natalie. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa ilang araw na pag-iyak, ay nakatitig sa asawang 7 taon niyang pinagsilbihan. Hindi lang pala ang dokumento ng divorce ang dala ni Luke. Sa tabi nito ay nakatayo si Sanya, isang babaeng mas bata, nakasuot ng pulang damit na tila isang malaking insulto sa itim na paligid ng pagluluksa. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa harap ng bangkay ng kanyang ina. Luke, ngayon pa ba? Kahit man lang matapos ang libing ni Mama. Ang tanging naibulong ni Natalie. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng kawalan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luke. Huwag na tayong maglokohan, Natalie. Pinakasalan lang kita dahil sa akala kong may makukuha ako sa pamilya niyo. Pero ano? Hanggang sa mamatay ang nanay mo, nanatili kayong mga pulubi. Pagod na akong magpanggap na mahal ang isang babaeng kasing tuyo at kasing boring mo. Isang malaking malas ang pamilya niyo sa karir ko. Humakbang palapit si Sanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na sumasakal sa amoy ng mga bulaklak ng patay. Kinuha niya ang isang kulay rosas na pitaka at naglabas ng 100 piso. Inilapag niya ito sa nanginginig na palad ni Natalie. Heto, pambili mo ng kape at tinapay. Mukhang kailangan mo yan dahil pagkatapos ng libing na ito, wala ka ng bahay na babalikan. We already sold the mansion, Natalie. Everything is ours now. Nanigas ang buong katawan ni Natalie. Pakiramdam niya ay unti-unting namamanhid ang kanyang mga daliri hanggang sa malaglag ang hawak niyang panyo sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga salita. Sa loob ng 7 taon, ibinigay niya ang kanyang dangal, ang kanyang oras, at ang bawat sentimo ng kanyang pagkatao para suportahan ang ambisyon ni Luke. Akala niya ay sapat na ang pag-ibig para punan ang pagkukulang ng pera. Ngunit sa huli, ang katapatan niya ay itinapon lang na parang basura sa harap mismo ng huling hantungan ng kanyang ina. Tumingin si Natalie sa mukha ni Luke, ang lalaking minsan niyang tinuring na mundo. Ngayon, nakikita na niya ang tunay na anyo nito, isang taong gahaman na walang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ng kanyang ina ang biglang sumagi sa kanyang isip. Wait for the right time, Natalie. Silence is your greatest shield. Ang huling habilin nito sa kanya bago ito malagutan ng hininga. Lumingon muli si Natalie sa kabaong. Sa ilalim ng kanyang dalamhati, isang malamig na kapangyarihan ang unti-unting gumigising. Hindi nila alam. Hindi nila kailanman nalaman ang lihim na iniwan ng kanyang ina sa ilalim ng pangalan ng mga Silverio. Tapos na ba kayo? Mahinang tanong ni Natalie habang dahan-dahang itinupi ang divorce papers
Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tanging isang malalim at madilim na kawalan na tila lalamon sa sinumang tumitig dito. Kung tapos na kayo, maaari na kayong umalis. Baka madumihan pa ang mamahaling sapatos nyo sa alikabok ng puneraryang ito. Pagpapatuloy niya bago muling ibinaling ang atensyon sa krus na nasa ibabaw ng kabaong. Naiwang nakatayo si Luke, bahagyang naguluhan sa kakaibang katahimikan ng asawa. Inasahan niyang magmamakaawa ito, luluhod, o magwawala. Ngunit ang presensya ni Natalie sa sandaling iyon ay tila isang bagyong papalapit, tahimik, ngunit nakamamatay. Habang naglalakad palayo ang dalawa, naiwan si Natalie na mag-isa sa malamig na silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang sarili niyang paghinga. Tumingin siya sa dantaong piso na iniwan ni Sanya. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa malukot ang papel. Ito na ba talaga ang dulo? O ito pa lamang ang simula ng pagbabayad ng lahat ng utang na dugo at luha? Sa anino ng pintuan, isang lalaking naka-Amerikana ang kanina pa palang nakamasid. Hawak nito ang isang gintong pluma at isang dokumentong may selyo ng pinakamalaking bangko sa bansa. Isang hakbang na lamang at ang mundo ni Natalie Whitmore ay hindi na muling magiging pareho. Nang matapos ang lamay, ang bawat hakbang ni Natalie pabalik sa dating tahanan ay parang paghakbang sa lupaing hindi na niya pag-aari. Ang hangin na dati pamilyar at nagbibigay ginhawa ay ngayon ay tila malamig at may tinik sa bawat paghinga. Sa paglapit niya sa malaking gate ng mansyon ng mga Silverio, ang kanyang puso ay bumigat lalo. Ang malaking bakuran na puno ng mga bulaklak na itinanim ng kanyang ina, ang mga puno ng mangga na laging kinakapitan niya noong bata pa siya. Lahat ng ito ay tila isang magandang panaginip na biglang naging bangungot. Pagpasok niya sa bakuran, ang nagkalat na mga damit at gamit sa damuhan ay tila mga sirang alaala na pinaglaruan ng hangin. Ang mga paborito niyang blusa, ang scarf na regalo ng kanyang ama, ang mga aklat na pinagkukunan niya ng lakas. Lahat ay nakahandusay sa lupa. Basa na ng hamog at tila binabastos ng mga tapak. Ang pangitain na yon ay sapat na para basagin ang natitirang tibay ng kanyang loob. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Nang pagbukas niya ng pinto ng bahay, ang malamig at nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang mga katulong na magalang na bumati. Walang halong yakap ng ina. Ang tanging naroon ay ang malamig na hangin ng pagtataksil. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Remedios sa kanyang mamahaling sofa, nagkukwelyo sa isang malaking salamin, habang kasama niya ang isang babaeng hindi niya kilala. Tumatawa sa bawat kwento niya tungkol sa kaaba-abang katayuan ni Natalie. Nandyan ka na pala. Pobreng anak. Bati ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay parang tinik na lumalabas sa bulaklak. Kanina ka pa namin hinihintay. Gusto mo bang ipagtimpla ka ng tubig? Baka nauuhaw ka na sa kakaluhod sa harap ng pamilya mo. Ang mga salitang yon ay parang dagdag na pako sa kabaong ng kanyang dignidad. Si Natalie ay hindi sumagot. Tanging napalunok na lamang siya. Pinipigilan ang mga luha na gustong kumawala. Sanya, hija, patuloy ni Doña Remedios, hindi man lang tinitingnan si Natalie. Ito pala ang tinatawag niyang Natalie, ang poor relations ng pamilya Silverio na napilitan lang kaming patirahin dahil sa awa. Nakita mo naman, wala talagang class. Ngumiti si Sanya, isang ngiti na puno ng pangungutya. Talaga po? Akala ko po talaga ay isa kayong modelo sa magazine dahil sa ganda niyo. Hindi po pala. Habang papalapit si Natalie sa silid niya, may narinig siyang bulungan mula kay Luke. Sinabi ko na sa'yo, ma, hindi na kailangan ng eskandalo. Kunin lang natin ang kotse at ang bahay sa probinsya, okay na. Huwag kang mag-alala, anak. Sagot ni Doña Remedios. Ang kanyang tinig ay lumakas, sapat para marinig ni Natalie. Yung bahay sa probinsya, pinag-uusapan na namin ng abogado ni Mrs. Santos. Pati yung kotse na gamit niya, ilalagay natin sa pangalan mo. Napahinto si Natalie sa hagdanan.
Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa puso niya. Ang kotse na regalo sa kanya ng kanyang ina noong kaarawan niya, ang maliit na bahay sa probinsya kung saan siya lumaki, ang mga ito ang tanging bagay na natitira mula sa kanyang pamilya. Nang marating niya ang kanyang silid, ang kalat at kalinisan ng buong kwarto ay nagpapatunay ng ginawa nilang paghahalungkat. Ang mga damit niya ay nakadumi na sa lupa. Ang mga paborito niyang aklat ay may mga pahinang punit. Pinulot niya ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang unan. Nandun ang mga liham ng kanyang ina at ang singsing na kasal nila ni Luke. Habang pinipigilan ang mga luhang gustong dumaloy, napansin niya ang isang itim na sasakyan na huminto sa harap ng kanilang gate. Walang plaka. Dahan-dahang bumukas ang bintana at nakita niya ang isang lalaki na nakasuot. Hawak ang isang manipis na dokumento. Pagbaba ng lalaki, naglakad ito diretso papunta sa kanya. Hindi alintana ang mga damit na nakakalat sa bakuran. Ang mga mata nito ay parang yelo, malamig, matalas, at walang emosyon. Ngunit may kakaibang awtoridad sa kilos nito. Miss Natalie Whitmore? Tanong nito. Ang boses ay mababa at kalmado, ngunit may tunog ng hindi maikakaila na kapangyarihan. Ako po. Sino po kayo? Sagot ni Natalie habang hawak-hawak ang maliit na kahon. Ako si Attorney Mateo. Nagdala lang po ako ng paalala mula kay Mrs. Esmeralda Santos. Sagot nito, kasabay ng pagbigay ng manipis na dokumento kay Natalie. Binuksan ni Natalie ang dokumento. Ito ay isang paalala tungkol sa probisyon ng pagpapanatili ng dangal at katahimikan sa loob ng 30 araw simula sa araw ng pagkamatay ng kanyang ina. Kapag nasunod niya ito, magiging kanya ang lahat ng kayamanan ng Silverio Group. Ngunit kung siya ay maglilikha ng anumang uri ng iskandalo, ang lahat ng ito ay magiging layas at ang kanyang tatayuhan ang pinansyal na problema ng kanyang asawa. Nang matapos basahin, tumingin si Natalie kay Attorney Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong, ngunit may kakaibang determinasyon na ngayon ay nagsisimulang sumibol. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang panggigipit na ito ay bahagi ng plano, isang plano na isinagawa ng kanyang ina upang siya ay maprotektahan. Nang lumingon si Natalie pabalik sa bahay, nakita niya ang mukha ni Luke at Doña Remedios na nakadungaw sa bintana, nakatingin sa kanya at sa abogado. Sa kanilang mga mukha ay ang kawalan ng pag-unawa na may kasamang bahid ng pag-aalala. Hindi nila alam kung sino si Attorney Mateo at mas lalo nilang hindi alam kung ano ang nakasaad sa legal na dokumentong iyon. Salamat po, Attorney Mateo, sabi ni Natalie. Ang boses ay hindi na nanginginig. Mag-iingat po kayo. Napaalis si Attorney Mateo. Iniwan si Natalie na mag-isa sa gitna ng magulong bakuran, ngunit may hawak na bagong pag-asa, isang pag-asa na binigyan ng hugis ng kanyang ina. Ang pagpapaalis sa kanya ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay. Huwag kang humarang sa pintuan, Natalie. Ang mga malas na katulad mo ay hindi nararapat sa loob ng pamamahay na to. Lumabas ka na bago ko pa ipakaladkad ang mga gamit mo sa kalsada. Ang tinig ni Luke ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa labas. Sa kanyang mga kamay, mahigpit na nakayakap si Natalie sa isang kwadro. Ang huling larawan ng kanyang ina na nakangiti. Wala siyang ibang dala, kundi ang isang maliit na bag ng mga personal na gamit. At ang bigat ng kanyang pusong tila dinudurog sa bawat segundong lumilipas. Habang dahan-dahan siyang humahakbang palabas ng mansyon, ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikisama sa kanyang dalamhati. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na sa gabing ito, wala na siyang matatawag na tahanan. Tumayo si Natalie sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Kaya hindi na malaman kung alin ang galing sa langit
at alin ang galing sa kanyang wasak na kaluluwa. Sa likod niya, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng mansyon. Isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang 7 taong sakripisyo. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Luke at Sanya, magkayakap habang pinapanood ang kanyang paghihirap sa gitna ng unos. Ang mitya ng galit ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib, ngunit ang lamig ng ulan ay sadyang mas mamatay tao. Sa gitna ng kadiliman at malakas na ingay ng ulan, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang itim na sasakyan na nakita niya kanina ay muling huminto. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Bumukas ang pinto at isang itim na payong ang bumungad sa kanyang paningin. Isang lalaki ang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang pag-aalinlangan kahit pa maputik ang daanan. Ang estrangherong yon ay si Attorney Mateo. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, maingat niyang itinapat ang malaking payong sa itaas ni Natalie. Tila binibigyan siya ng isang maliit na isla ng kaligtasan sa gitna ng nagngangalit na panahon. Ang init na nagmumula sa kanyang presensya ay tila unti-unting nagpapatahan sa panginginig ng katawan ni Natalie. Masyado nang malamig dito sa labas, young Mistress Silverio. Hindi nararapat na ang isang katulad ninyo ay hinahayaang mabasa ng ulan sa harap ng sarili ninyong pag-aari. Ang boses ni Mateo ay malalim at puno ng paggalang. Isang bagay na matagal nang hindi narinig ni Natalie mula sa kahit kanino. Tumingin si Natalie sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Young Mistress, Attorney, wala na akong kahit ano. Pinalayas na ako. Wala na ang nanay ko, wala na ang bahay ko. Pati ang dangal ko ay kinuha na nila. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso. Inalalaya niya si Natalie patungo sa sasakyan. Ang dangal ay hindi nawawala dahil lamang sa pagtrato ng ibang tao, ma'am. At ang bahay na yon, pansamantala lang nilang hinihiram ang hangin sa loob niyan. Ayon sa huling habili ng inyong ina, ang bawat lupang tinatapakan ninyo mula rito hanggang sa hangganan ng lungsod ay nakapangalan sa isang trust fund na kayo lamang ang may hawak ng susi. Pagpasok sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat at ang init ng heater ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Iniabot ni Mateo kay Natalie ang isang malinis na tuwalya at isang mainit na thermos ng tsa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap na dinanas ni Natalie sa kamay ni Luke ay tila naging malayo at maliit. Bakit ngayon lang, Attorney? Bakit hinayaan ni Mama na mangyari ang lahat ng to? Tanong ni Natalie habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mansyon na unti-unting lumalayo. Dahil nais niyang makita ninyo ang tunay na kulay ng mga taong pinagkatiwalaan ninyo bago ninyo hawakan ang kapangyarihang sapat para wasakin sila. Sagot ni Mateo habang binubuksan ng isang tablet na naglalaman ng mga bank accounts na may mga numerong hindi kayang bilangin ng simpleng isip. Mula sa gabing ito, Natalie, ang bawat luha mo ay may katumbas na halaga na sisingilin natin sa kanila. Pero tandaan mo ang kondisyon. 30 araw ng katahimikan. Hayaan mo silang magpakasasa sa akala nilang tagumpay. Nakahinga ng malalim si Natalie. Ang pait sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Basang-basa, magulo ang buhok, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Habang papalayo ang sasakyan, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Natalie. Sa loob ng bag na ibinigay ni Mateo, may isang lumang susi na may nakaukit na letrang S. Isang susi na hindi para sa isang pintuan, kundi para sa isang sikretong lalong magpapabago sa kanyang tingin sa kanyang yumaong ina. Saan tayo pupunta, Attorney? Mahinang tanong niya.
Sa lugar kung saan kayo tunay na kabilang yang mistress. Sa kaitaasan, kung saan walang sinumang Luke Santos ang makakaabot sa inyo. Sagot ni Mateo, habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa isang eksklusibong subdivision na kahit ang mga pangarap ni Luke ay hindi kayang pasukin. Hindi pera ang magliligtas sa iyo, Natalie, kundi ang katotohanang ikaw ang nagmamay-ari ng bawat hiningang kinukuha ni na Luke sa oras na ito. Ang mga salitang iyon ni Attorney Mateo ay tila isang malakas na agos ng kuryente na dumaaloy sa katawan ni Natalie habang sila ay lulan ng sasakyan patungo sa isang destinasyong hindi niya akalain. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali sa gitna ng Makati, ang Silverio Tower. Ito ang simbolo ng kapangyarihan na dati ay naririnig lamang niya sa mga kwento ni Mama. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang realidad. Dinala siya ni Mateo sa pinakamataas na palapag sa isang penthouse na tila abot kamay na ang mga bituin sa langit. Pagpasok niya, ang bawat gamit ay gawa sa mamahaling kahoy at ginto. Ngunit hindi ang karangyaan ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa gitna ng sala, nakasabit ang isang malaking portrait ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, na suot ang isang korona ng mga perlas. Doon lamang napagtanto ni Natalie na ang kahirapan na ipinakita nila sa mundo sa loob ng maraming taon ay isang baluti lamang. Ito ang Silverio Trust, Natalie. Simula ni Mateo habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Ang iyong ina ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Siya ang huling tagapagmana ng pamilya Silverio. Ang yaman na iniwan niya sa iyo ay nagkakahalaga ng mahigit 50 bilyong piso sa anyo ng lupa, shares at liquid assets. Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Naupo si Natalie. Ang kanyang basang buhok ay nagiiwan ng maliliit na marka sa mamahaling sofa. Anong kondisyon, Mateo? Ang 30 araw ng pagluluksa, sagot ng abogado. Sa loob ng 30 araw mula sa paglilibing, bawal kang gumawa ng anumang pampublikong eksena. Bawal kang lumaban sa paraang marahas o magdulot ng iskandalo na sisira sa pangalan ng mga Silverio. Kailangan mong manatiling tahimik at hayaan silang tratuhin ka bilang isang talunan. Kung masisira mo ang katahimikang ito, ang lahat ng yaman ay mapupunta sa mga charity foundations at wala kang makukuha kahit isang duling na sentimos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Natalie. Gusto ni Mama na maging martir ako sa loob ng isang buwan habang ninanakawan nila ako. Hindi, Natalie. Mabilis na tugon ni Mateo. Nais niyang patunayan mo na ikaw ay may dugong Silverio, na kaya mong kontrolin ang iyong emosyon habang ang kalaban ay dahan-dahang nahuhulog sa sarili nilang hukay. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay isang bitag. Eksaktong pagkatapos sabihin nun yun ni Mateo, biglang nag-vibrate ang cellphone na ni Natalie sa kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Luke. Saglit siyang nag-alinlangan bago ito sinagot. Hello, Natalie. Nasaan ka ng babae ka? Huwag mong isiping makakatakas ka sa akin. Ang boses ni Luke ay puno ng galit at kayabangan. Nakalimutan mong pirmahan ng waiver para sa lupa sa probinsya. Ipadadala ko ang tauhan ko para sunduin ka kung nasaan ka mang lungga nagtatago. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita pabalik dito para lang sa pirma mo. Huminga ng malalim si Natalie. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ina. Pagkatapos ay kay Mateo. Luke! Mahina niyang simula. Ang boses ay kalmado na parang dagat bago ang unos. Nasa lugar ako kung saan hindi mo ako kayang maabot. Tungkol sa lupa sa probinsya. Kung iyan ang magpapasaya sa inyo ni Sanya, sige go. Pero tandaan mo ito. Ang bawat bagay na kinuha niyo sa akin ay babalik din sa akin, kasama ang interes. Anong interes ang sinasabi mo? Hibang ka na ba? Tumatawang sagot ni Luke. Wala kang kahit ano. Natalie, isang pirasong papel ka lang na tinapon ko na sa basura. Bukas, kailangan ko ang pirma mo o baka hindi mo na makita ang labi ng nanay mo na maililibing ng maayos.
Nang maputol ang tawag, nanginig ang kamay ni Natalie sa galit. Ginamit ni Luke ang kanyang ina bilang pananakot. Ngunit sa halip na sumabog, dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Mateo, tawag niya sa abogado. Yung lupang tinutukoy ni Luke sa probinsya, iyon ba ang lupang kinalalagyan ng bagong port project ng gobyerno? Tumango si Mateo. Eksakto yang mistress. Ang lupang akala nila ay tigang at walang halaga ay ang Golden Gate ng Silverio Logistics. Kapag pinirmahan mo ang waiver na gusto nila, akala nila ay nakuha na nila ang ginto. Pero hindi nila alam, ang waiver na yon ay may nakatagong sugnay na magpapataw sa kanila ng bilyon-bilyong buwis at utang na hindi nila kayang bayaran sa buong buhay nila. Isang malamig na ningning ang lumitaw sa mga mata ni Natalie. Kung gayon, ibigay natin sa kanya ang gusto niya. Hayaan nating isipin ni Luke na nanalo siya. Lumakad si Natalie patungo sa malaking bintana na nakaharap sa buong lungsod. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang kidlat ay paminsan-minsang gumuguhit sa langit. Hinawakan niya ang kwadro ng kanyang ina na dinala niya mula sa mansyon. Isang maliit na gasgas ang naroon, isang paalala ng kalupitan ni Luke. Sa bawat segundong lumilipas, ang dating Natalie na mahina at sunod-sunuran ay unti-unting namamatay at sa kanyang lugar ay isinisilang ang isang babaeng marunong maghintay at marunong pumatay ng kalaban nang hindi gumagamit ng ingay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang sikreto ng Silverio. Huwag kang masyadong magtiwala kay Mateo. Wala kang utang na loob, Natalie. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito lang ang isasagot mo sa akin. Ang tinig ni Luke ay umaalingaw-ngaw sa loob ng isang maliit at madilim na karinderya sa kanto. Malayo sa karangyaan ng Silverio Tower, pinili ni Natalie na makipagkita rito upang panatilihin ang pagpapanggap na siya ay isang sawimpalad na babaeng wala nang matuluyan. Habang nakaupo siya sa isang mabuway na silya, pinagmamasdan niya si Luke na nakasuot ng mamahaling suit. Isang suit na alam ni Natalie na binili gamit ang huling perang kinuha nito mula sa kanilang joint account. Sa tabi nito, si Sanya ay paypay ng paypay. Ang mukha ay puno ng pandidiri sa paligid. Pirmahan mo na ito, Natalie. Huwag mo nang pahabain ang hirap mo. Muling utos ni Luke habang inilalapag ang land waiver sa mesa na may bahid ng sebo. Ang lupang ito sa probinsya ay tuyot at walang silbi. Pero dahil mabuti akong tao, bibigyan kita ng 50,000 piso para makaalis ka na sa kalsada. Isipin mo na lang, ito ang huling tulong ko sa asawang hindi marunong mag-ayos ng sarili. Napatingin si Natalie sa dokumento. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang bawat salita ni Luke ay tila isang patak ng asido sa kanyang sugatang puso. Mabuti siyang tao. Pagkatapos niyang itapon ang asawa sa araw ng libing ng ina nito, Luke, ito na lang ang natitira sa akin mula kay Mama. Mahinang simula ni Natalie. Pinanatili ang panginginig sa kanyang boses upang magmukhang epektibo ang kanyang pag-arte bilang biktima. Sigurado ka bang ito lang ang paraan? Huwag ka nang magdrama, Natalie. Sabat ni Sanya, ang boses ay matinis at nakakarindi. Ang dami mo pang sinasabi. Isang pirma lang yan. Akala mo ba naman ay may halaga pa yang lupang bawa yan? Kung hindi pa dahil sa utang ni Luke sa mga business partners niya, hindi namin pag-aaksayahan ng panahon ang pagpunta rito sa maduming lugar na to. Doon ay nakumpirma ni Natalie ang hinala ni Mateo. Si Luke ay gipit na. Ang lahat ng karangyaang ipinapakita nito sa social media ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang kinuha ni Natalie ang ballpen. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel, tila nakikita niya ang unti-unting pagbagsak ng kaharian ni Luke. Ang waiver na ito ay hindi lamang paglilipat ng lupa. Ito ay ang pagtanggap ni Luke
Sa lahat ng obligasyon at utang na nakakabit sa ari-ariang iyon, mga utang na sadyang itinago ng kanyang ina para sa sandaling ito. Ayan na, Luke, tapos na tayo, sabi ni Natalie habang iniaabot ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, tila isang talunang aso. Mabuti naman, marunong ka rin palang makinig. Nakangising sagot ni Luke. Inabot niya ang isang sobrang may lamang pera at itinapon ito sa harap ni Natalie. Het, gamitin mo yan para makahanap ng disenteng matutuluyan. Ayaw kong mabalitaang ang dating asawa ni Luke Santos ay namamalimos sa kalsada. Nakakahiya sa imahe ko. Tumayo ang dalawa at mabilis na lumabas. Hindi man lang nilingon ang babaeng iniwan nilang mag-isa sa loob ng mainit na karinderya. Nang mawala sila sa paningin, dahan-dahang itinaas ni Natalie ang kanyang ulo. Ang lungkot sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mateo na kanina pa palang nakamasid mula sa isang itim na sasakyan sa kabilang kalsada. Nakuha na niya ang papel, Mateo. Simulan na ang susunod na hakbang. Maikling utos ni Natalie. Masusunod, young mistress. Bukas na bukas din, malalaman ni Luke ang tunay na halaga ng regalong ibinigay ninyo sa kanya. Sagot ng abogado. Ngunit habang ibinababa ni Natalie ang telepono, muling pumasok sa kanyang isip ang mensaheng natanggap niya kagabi. Huwag kang masyadong magtiwala kay Mateo. Lumingon siya sa labas at nakita ang abogado na seryosong nakikipag-usap sa telepono sa loob ng sasakyan. May napansin si Natalie, isang maliit na tattoo sa pulso ni Mateo na bahagyang sumilip mula sa ilalim ng kanyang manggas. Isang simbolo na nakita na niya noon sa mga lumang gamit ni Luke. Ang kanyang puso ay bumililisang tibok. Sino ba talaga ang kakampi niya? Sino ang kalaban sa larong ito kung saan ang bawat galaw ay may kapalit na bilyon-bilyon? Sa pagtayo ni Natalie para umalis, isang bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na papel na lukot-lukot. Sabi po ng lalaki sa kanto, ibibigay ko raw po ito sa inyo. Binuksan ni Natalie ang papel. Nakasulat doon, ang lupang pinirmahan mo ay may nakabaon na hindi pera ang halaga. Mag-ingat ka sa paghukay. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay simbolo ng bawat luhang sinayang ko para sa isang taong kailanman ay hindi naging karapat-dapat. Sa loob ng isang pribadong unit sa pinakataas na bahagi ng isang gusaling hindi napapansin sa gitna ng lungsod, nakatayo si Natalie sa harap ng malaking salamin. Hawak niya ang isang matalas na gunting. Walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang kanyang mahaba at itim na buhok. Ang buhok na dati ay laging hinahaplos ni Luke habang bumubulong ito ng mga pangakong mapanlinlang. Ang tunog ng pagbuka at pagtikom ng matalas na bakal ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan ng silid. Habang pinapanood niya ang mga itim na hibla na dahan-dahang lumulutang pababa sa malamig na tile, naramdaman ni Natalie ang isang kakaibang gaan. Tila ba kasabay ng pagbagsak ng kanyang buhok ay ang pagkalas ng mga tanikalang 7 taon na gumagapos sa kanyang leeg. Matapos ang kanyang pisikal na pagbabago, lumapit si Natalie sa isang mesa kung saan nakahanda ang ilang monitor ng computer. Hindi na siya ang mahinang babaeng naghihintay sa pintuan para sa asawang hindi dumarating. Ngayon, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa mga graph ng stock market at mga ulat ng pautang. Sa tulong ng mga impormasyong ibinigay ni Mateo, nakita niya ang bawat galaw ni Luke. Ang kanyang asawa ay pumasok na sa bitag. Dahil sa kagustuhang mapatunayan ang sarili kay Sanya, isinangla ni Luke ang lupang nakuha niya kay Natalie sa isang kumpanyang nagpapautang na may napakataas na interes. Hindi alam ni Luke na ang kumpanyang yon ay pag-aari rin ng Silverio Trust. Kinuha ni Natalie ang maliit na susi na may nakaukit na letrang S. Sa loob ng isang lihim na lagusan sa dulo ng susi, nakatago ang isang microchip. Nang isalpak niya ito sa computer,
Bumungad sa kanya ang isang listahan ng mga dokumentong may markang lihim. Ito ang mga talaan ng mga taong may utang na loob at utang na salapi sa kanyang ina. Habang binabasa ang mga pangalan, biglang huminto ang tibok ng puso ni Natalie. Sa pinakataas na bahagi ng listahan, nakasulat ang pangalan ng ama ni Attorney Mateo. Ayon sa tala, ang ama ng abogado ay minsan nang nabaon sa utang at ang ina ni Natalie ang nagligtas sa kanila mula sa kahihiyan sa ilalim ng isang kasunduan na ang kanilang pamilya ay magsisilbi sa mga Silverio habang buhay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Natalie. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila may nakatagong agenda. Ngunit wala siyang oras para mag-alinlangan. Kailangan niyang magtiwala sa plano ng kanyang ina. Kinabukasan, nagtungo si Natalie sa sentro ng pananalapi ng lungsod. Suot ang isang simpleng itim na coat at malaking sunglasses. Pumasok siya sa loob ng isang prestihiyosong bangko. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng tunog ng awtoridad. Hindi siya tumigil sa mga karaniwang teller. Sa halip, dumiretso siya sa isang pinto na may markang Private Wealth Management. Magandang umaga, Miss Whitmore. Kanina pa po kayo hinihintay ng aming manager. Bati ng isang gwardya na may kasamang malalim na pagyuko. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, isang pamilyar at matinis na boses ang narinig niya mula sa malayo. Sa kabilang dulo ng sulyap, sa gitna ng siksikang pila ng mga karaniwang tao, nakita niya si Sanya. Namumula ang mukha nito habang nakikipagtalo sa isang bank clerk. Anong ibig mong sabihin na insufficient funds? Imposible yan. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Si Luke Santos yan. Ayusin niyo ang system niyo. Sigaw ni Sanya habang iwinagayway ang kanyang pitaka sa harap ng clerk. Napahinto sandali si Natalie. Mula sa kanyang kinatatayuan sa loob ng VIP lane, pinanood niya ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ang Sanya na laging nagmamalaki ng karangyaan ay ngayon ay mukhang desperada. Bahagyang ibinaba ni Natalie ang kanyang sunglasses at nagtama ang kanilang paningin sa loob ng isang saglit. Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Tumigil siya sa pagsigaw at tila naging estatwa habang nakatingin sa babaeng papasok sa pribadong elevator. Ang maikling buhok, ang tindig na puno ng kapangyarihan, at ang paraan ng pagbati ng mga opisyal ng bangko sa babaeng yon. Lahat ay pamilyar, pero parang imposible. Natalie? Bulong ni Sanya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at pagdududa. Bago pa man makahabol ang tingin ni Sanya, dahan-dahang nagsara ang pintuan ng elevator. Ang huling nakita ni Natalie ay ang mukha ng kanyang kaaway na puno ng kalituhan at namumuong takot. Sa loob ng elevator, tiningnan ni Natalie ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na dingding na gawa sa metal. Ang unang hakbang ng kanyang pagbabalik ay tapos na. Ngunit habang tumataas ang elevator patungo sa opisina ng mga bilyonaryo, muling bumalik sa kanyang isipan ang pangalan ng ama ni Mateo sa listahan ng mga may utang. Sino ba talaga ang humahawak sa mga tali ng kanyang kapalaran? Ang kanyang yumaong ina ba? O ang abogadong nasa tabi niya ngayon? Kasabay ng marahang tunog ng pagdating ng elevator sa itaas na palapag, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang larawan ng isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang ama. At ang nakasulat sa ilalim nito ay sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Ang yaman ay hindi sapat para itago ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Esmeralda. Hindi pwedeng siya yun, Luke. Ang basurang yun, imposibleng maging VIP sa bangko. Nagkakamali ka, baka kamukha lang niya. Ang matinis na boses ni Sanya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng opisina ni Luke. Sa loob ng silid na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ang bawat sulok ngayon ay puno ng mga nagkalat na papel, mga bayarin, at mga demand letter na hindi na niya kayang bayaran. Nakaupo si Luke sa kanyang swivel chair
Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang pilit na kinakalimutan ang bawat problemang bumubuhos sa kanya. Sanya, tumigil ka na. Kanina ka pa dada ng dada tungkol sa babaeng nakita mo sa bangko. Sigaw ni Luke. Ang kanyang tinig ay puno ng iritasyon at pagod. Nagmumura ang mga utang natin. Ang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng interes. At ang inaatupag mo ay ang ex-wife ko? Wala ng pera si Natalie. Namatay na ang nanay niya. Pinalayas na natin siya. Ano pa ang gusto mo? Inilapag ni Sanya ang kanyang telepono sa mesa ni Luke. Ipinakita niya ang isang malabong litrato ng isang babaeng papasok sa isang elevator. Tumingin ka. Kahit malabo, kilala ko ang tindig na yan. At ang suot niya. Luke, kitang-kita ko ang brand ng coat niya. Halagang 1 buwang upa natin yan. Paano siya magkakaroon ng ganoong pera kung hindi siya nagnanakaw o may matandang mayamang nagpapakain sa kanya? Tumingin si Luke sa litrato. Bahagyang kumislap ang kuryosidad sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng poot. Kung totoo man yan, ibig sabihin ay niloloko niya ako noong magkasama pa kami. Ibig sabihin, nagtatago siya ng pera habang ako ang nagpapakahirap magtrabaho para sa aming dalawa. Habang nagtatalo ang dalawa, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Natalie sa malawak na terrace ng kanyang penthouse. Pinapanood niya ang maliliit na ilaw ng mga sasakyan sa ibaba. Tila mga langgam na walang patutunguhan. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa malamig na hangin ng gabi. Ang katahimikan sa paligid niya ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa kanyang sugatang puso. Ngunit sa likod ng bawat sandali ng katahimikan, nandoon ang mabigat na alaala ng 7 taon niyang pagtitiis. Naalala niya ang mga gabing nagluluto siya ng paboritong ulam ni Luke. Naghihintay hanggang madaling araw para lamang malamang nasa piling pala ito ng ibang babae. Masaya ba silang nag-aaway ngayon, Mateo? Mahinang tanong ni Natalie. Hindi nililingon ang abogadong kapapasok lamang sa silid. Gaya ng inyong inaasahan niyang mistress, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay nananatiling formal at walang emosyon. Ang kumpanya ni Luke Santos ay idineklara ng high risk ng mga bangko. Ang huling investment na ginawa niya gamit ang perang nakuha sa inyong lupa ay naglaho na parang bula. Sa madaling salita, ang bawat sentimo na hawak nila ngayon ay hiram na lamang sa kamatayan. Dahan-dahang lumingon si Natalie kay Mateo. Pinagmasdan niya ang pulso ng lalaki. Pilit na hinahanap ang tattoo na nakita niya sa karinderya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang manggas ng suit ni Mateo ay maayos na nakabutones. Tila itinatago ang anumang bakas ng kanyang nakaraan. Mateo, sabihin mo sa akin ang totoo. Simula ni Natalie, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa tingin ng abogado. Bakit ang tatay mo ang unang nasa listahan ng mga may utang kay mama? Anong klaseng utang ang hindi nababayaran ng pera? Bahagyang natigilan si Mateo. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang maskara ng pagiging profesional ay tila niyanig. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Ang utang ng aking ama ay isang utang ng buhay, Miss Natalie. Iniligtas ni Doña Esmeralda ang aming pamilya mula sa isang malaking kasalanan sa nakaraan. Ang aking pananatili sa tabi niyo ay ang tanging paraan upang mabayaran ang utang na yon. Kasalanan? Pag-uulit ni Natalie, ang kanyang kuryosidad ay lalong nag-alab. Bago pa makasagot si Mateo, biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Ma'am, may nagpadala po ng isang kahon para sa inyo. Galing daw po sa Silverio Ancestral Home. Napakunot ang noo ni Natalie. Ang ancestral home ay matagal nang nakasara at walang sino mang pinapayagang pumasok doon. Inutusan ni Mateo ang gwardya na iakyat ang kahon. Nang buksan ito ni Natalie, ang bumungad sa kanya ay hindi ginto o alahas. Sa loob ng kahon ay isang pares ng lumang tsinelas. Ang tsinelas na suot ni Natalie nang palayasin siya ni Luke sa bahay noong gabi ng ulan. Kasama nito ay isang sulat na may pamilyar na sulat kamay.
Ang bawat tapak mo sa putik ay bilang ko. Ngayon, oras na para sila naman ang lumakad sa apoy. Huwag kang lilingon, anak. Nabitawan ni Natalie ang sulat. Ang sulat kamay na yon ay kay Mama. Ngunit paanong makakapagpadala ng sulat ang isang taong patay na? O baka naman, may isang taong nagpapanggap at ginagamit ang alaala ng kanyang ina para manipulahin siya. Sa kabilang panig, sa opisina ni Luke, isang mensahe ang pumasok sa kanyang computer. Isang lihim na imbitasyon para sa isang private auction kung saan ang lahat ng ari-arian ng mga Silverio ay ibebenta raw sa murang halaga. Heto na, Sanya! Heto na ang pagkakataon nating mabawi ang lahat. Sigaw ni Luke. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kapag nakuha natin ang mga assets ng Silverio, hindi na natin kailangan ang kahit sino. Kahit si Natalie, pwede na nating ipakulong. Hindi alam ni Luke, ang imbitasyong yon ay hindi galing sa isang kumpanya, kundi sa isang taong matagal nang naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang pinakamahirap ng labanan ay hindi ang taong may hawak ng baril, kundi ang taong nakangiti, habang dahan-dahang tinatanggalan ka ng dangal sa harap ng maraming tao. Sa loob ng isang eksklusibong butik sa Greenbelt, ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na gawa sa kristal. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong tahi na sutla ay nanunuot sa hangin. Sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Remedios, suot ang kanyang pinakamagarang terno na tila ba hindi niya nararamdaman ang banta ng bangkarote na nakabitin sa leeg ng kanyang anak. Kasama niya ang ilang mga kaibigang kapwa niya, mahilig sa tsismis. Lahat sila ay nagtatawanan habang sinusuri ang mga alahas na nasa loob ng mga glass case. Alam niyo ba, itong si Luke ay masyadong mapagbigay. Pagmamalaki ni Remedios habang itinitingala ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapalaluan. Sabi ko sa kanya, huwag na kaming bumili ng bagong ari-arian sa probinsya. Pero mapilit ang bata. Gusto raw niyang matiyak na ang kanyang magiging apo kay Sanya ay lalaking may gintong kutsara sa bibig. Isang plastik na tawa ang sumunod sa kanyang mga salita. Ngunit sa loob-loob ni Remedios, bawat segundong lumilipas ay isang panalangin na sana ay hindi tumunog ang kanyang telepono para sa isang masamang balita. Ang bawat alahas na suot niya ngayon ay peke na. Isang mahusay na imitasyon ng mga tunay na hiyas na matagal na niyang naisangla para lamang mapanatili ang kanyang maskara bilang isang mayamang donya. Sa isang sulok ng butik, sa loob ng isang pribadong fitting room na may kurtinang pelus, nakaupo si Natalie. Hindi siya nakikita ni Remedios, ngunit kitang-kita ni Natalie ang bawat galaw ng dating biyenan sa pamamagitan ng malaking salamin sa labas. Hawak ni Natalie ang isang baso ng malamig na champagne. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait habang pinapanood ang babaeng dating nagpapakain sa kanya ng mga tira-tirang pagkain at nag-uutos sa kanya na parang alila. Iyan ba ang gusto niyo, Doña Remedios? Tanong ng isang sales manager sa isang magalang na tinig habang ipinapakita ang isang kwintas na gawa sa bihirang mga perlas. Iyan po ang Corazon de Esmeralda. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Remedios. Ang pangalan ng kwintas ay Esmeralda. Ang pangalan ng kanyang kaaway na si Doña Esmeralda, ang ina ni Natalie. Tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha ang marinig ang pangalang iyon. Ngunit ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Ibabakod ko na yan. Mabilis na sagot ni Remedios habang pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Inabot niya ang kanyang itim na credit card sa manager. Iswipe mo na. Isang mabilisang regalo para sa sarili ko. Naging tahimik ang paligid habang hinihintay ang paglabas ng resibo. Ang tibok ng puso ni Remedios ay tila isang mabilis na tambol na naririnig sa buong silid. Paglipas ng ilang sandali, bumalik ang manager. Ang kanyang muka ay hindi na kasing sigla ng kanina. Ma'am, pasensya na po.
Pero declined po ang inyong card. Baka po may ibang card pa kayo. Ang tanong nito ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa dangal ni Remedios sa harap ng kanyang mga kaibigan. Namutla si Remedios. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Impossible! Baka sira ang machine nyo. Alam nyo ba kung sino ang pamilya Santos? Kami ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Ma'am, 3 beses ko na pong sinubukan. Ayaw po talagang tanggapin ng bangko. Sagot ng manager. Ang tinig ay nagsimulang maging malamig at formal. Ang mga kaibigan ni Remedios ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tawa ay napalitan ng mapanghusgang mga sulyap. Sa loob ng fitting room, dahan-dahang tumayo si Natalie. Inayos niya ang kanyang simpleng itim na gown at lumabas. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na biglang nagpatahimik sa lahat. I charge niyo ang kwintas sa account ko. Ang boses ni Natalie ay malalim at puno ng awtoridad. Hindi niya nilingon si Remedios. Tila ba isa lamang itong dekorasyon sa dingding? At pakibalot na rin ang lahat ng nakasabit sa shelf na to. Ayaw ko nang makita ang mga yan dito. Napalingon si Remedios. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat nang makita si Natalie. Ikaw? Anong ginagawa mo rito, Natalie? Saan mo nakuha ang kapal ng mukhang pumasok sa lugar na to? Dahan-dahang humarap si Natalie sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mukha ng dating biyenan. Isang tingin na puno ng matinding lamig. Ang lugar na ito ay para sa mga taong may tunay na pambayad. Remedios. Hindi para sa mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga kasinungalingan. Magnanakaw ka. Siguradong ninakaw mo ang pera ni Luke. Sigaw ni Remedios, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita. Ngumiti si Natalie. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gawin mo, Remedios. Pero bago mo gawin yan, baka gusto mong tingnan ng balita sa labas. Ang asawa mo at ang anak mo. Sila ang unang pupuntahan ng mga pulis dahil sa mga iligal na transaksyong iniwan ng pamilya ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang gwardya ang lumapit at pilit na inalalayan si Remedios palabas ng butik dahil sa paglilikha nito ng iskandalo. Ang dating donya ay kinakaladkad habang nagsisisigaw. Ang kanyang mga sapatos na ginto ay naiwan sa sahig ng butik. Isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Nang muling tumahimik ang paligid, lumapit si Mateo kay Natalie. Young mistress, tapos na ang unang yugto. Pero may balita po mula sa ancestral home. Isang tao po ang nakitang pumasok sa loob ng kwarto ni Doña Esmeralda kagabi. Napakunot ang noo ni Natalie. Sino? Hindi po namin nakilala ang mukha, pero may iniwan siyang bakas sa dingding. Sagot ni Mateo. Isang pangalan na matagal nang ibinaon ng inyong ina, Alexander. Nabitawan ni Natalie ang kanyang champagne glass. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng isang mas malaking bagyo. Alexander, ang pangalan ng kanyang ama, na akala niya ay matagal nang namayapa sa isang aksidente. Ang ginto. Kahit ibaon mo sa pinakamalalim na putik, mananatiling ginto. Pero ang putik, kahit lagyan mo ng pabalat na ginto, aamoy at aamoy pa rin ang dumi nito sa oras na mabasa ng ulan. Sa loob ng kanyang marangyang penthouse, nakatayo si Natalie sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Ang pangalang Alexander ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na matagal nang ibinaon ng kanyang ina sa ilalim ng mga luhang hindi na natuyo. Ang kanyang ama, ang lalaking akala niya ay namatay sa isang malagim na aksidente noong siya ay bata pa, ay tila isang multong nagpapakita sa gitna ng kanyang paghihiganti. Bakit ngayon lang, Mateo? Mahinang tanong ni Natalie. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bahid ng pait. Bakit kung kailan wala na si Mama, doon lamang lumalabas ang mga anino ng nakaraan? Minsan, ang mga lihim ay kailangang manatiling nakatago
Hanggang sa maging sapat ang lakas ng taong dapat makakaalam, sagot ni Mateo habang inaayos ang mga dokumento sa mesa. Ang inyong ama ay hindi basta-basta nawala. Siya ay itinago upang protektahan ang Silverio Trust. Ngunit mukhang may mga taong nais siyang gamitin laban sa inyo ngayon. Hindi sumagot si Natalie. Sa halip, kinuha niya ang imbitasyon para sa isang malaking charity gala na gaganapin sa gabi ring iyon. Ito ang pagkakataon kung saan ang lahat ng malalaking pangalan sa negosyo ay magtitipon. At alam niyang nandoon si Luke, desperadong naghahanap ng sino mang magliligtas sa kanya mula sa bangkarote. Samantala, sa isang masikip at mainit na silid, abala si Luke sa pag-aayos ng kanyang hiram na suit. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng stress at pagod. Ang lupang nakuha niya kay Natalie ay naging isang sumpa. Ang bawat pirma niya sa dokumento ay nagdulot ng sunod-sunod na kaso ng tax evasion at utang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Luke, siguraduhin mong makakakuha tayo ng investor sa party na to. Reklamo ni Sanya habang pilit na isinusuot ang isang gown na halatang masikip na sa kanya. Hindi ko na kayang tumira sa maliit na apartment na to. Amoy putik ang paligid, hindi ako makahinga. Tumahimik ka, Sanya. Ginagawa ko ang lahat. Sigaw ni Luke. Kapag nakuha ko ang tiwala ng bagong may-ari ng Silverio Group, lahat ng problema natin ay maglalaho. Sabi nila, ang bagong CEO ay isang babae. At alam mo naman, walang babaeng makakatanggi sa karisma ko. Nang dumating ang gabi, ang Manila Hotel ay napuno ng mga mamahaling sasakyan at mga taong nakasuot ng kani-kanilang mga makara ng kapangyarihan. Pagpasok ni Luke at Sanya, agad silang nagmukhang putik sa gitna ng tunay na ginto. Ang kanilang mga kilos ay pilit, ang kanilang mga tawa ay masyadong malakas. Tila sinusubukang patunayan na kabilang sila doon. Sa gitna ng bulwagan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ay napahinto sa pag-uusap. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang emerald green gown na tila ba gawa sa mga dahon ng kagubatan. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang bawat hakbang niya ay nagpapakita ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Si Natalie. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago sa likod ni Mateo. Siya ay naglalakad ng mag-isa. Ang kanyang ulo ay mataas. Ang kanyang mga mata ay diretso sa unahan. Nanigas si Luke sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng wine na hawak niya ay muntik ng malaglag. Natalie? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at paghanga na hindi niya maipaliwanag. Hindi yan si Natalie, Luke. Baka kamukha lang. Kabadong sabi ni Sanya habang mahigpit na humahawak sa braso ng lalaki. Lumapit ang chairman ng Chamber of Commerce kay Natalie at yumuko ng bahagya. Miss Silverio, napakalaking karangalan na makasama kayo ngayong gabi. Ang Silverio Group ay tunay na nasa mabuting kamay. Tumango si Natalie at nagpatuloy sa paglalakad. Nang mapadaan siya sa harap ni Luke at Sanya, huminto siya sandali. Hindi siya tumingin sa kanila ng direkta. Sa halip, tiningnan niya ang baso ng wine ni Luke na may isang maliit na crack sa gilid. Minsan, kahit anong ingat mo sa baso, kapag peke ang materyales, madali talaga itong mabasag. Ang boses ni Natalie ay parang musika, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang labaha. Natalie, mag-usap tayo! Sigaw ni Luke, pilit na humahabol sa kanya habang hinaharang siya ng mga bodyguards ni Mateo. Saan mo nakuha ang lahat ng to? Asawa mo ako. May karapatan ako sa yaman mo. Humarap si Natalie sa kanya. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Asawa? Ang asawa ko ay namatay na kasabay ng aking ina, Luke. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong magpapaalala sa iyo kung paano mamuhay sa putik habang buhay. Sa gitna ng komosyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang waiter ang dahan-dahang lumapit kay Natalie.
Habang nag-aabot ng tray, may ibinulong ito na nagpasinghap sa kanya. Ang dragon ay gising na, anak. Huwag mong hahayaang makuha nila ang ginto. Nang tingnan ni Natalie ang mukha ng waiter, ang mga mata nito ay pamilyar. Mga matang nakita na niya sa mga lumang litrato ni Mama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang lalaki ay mabilis na naglaho sa gitna ng karamihan. Sa kabilang bahagi ng ballroom, si Mateo ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Hawak ang kanyang telepono. Nandito na siya. Ang plano ay kailangang magbago. Huwag hahayaang makalapit ang waiter kay Natalie. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Natalie. Asawa mo ako. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng meron ka. Ang sigaw ni Luke ay umaalingaw-ngaw sa malawak na opisina ni Natalie sa Silverio Tower. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang gumuguhong pader. Sa labas ng pintuang gawa sa mabigat na nara, maririnig ang mahinang pag-uusap ng mga security guards na pilit siyang pinapakalma kanina. Ngunit ngayon ay nakatayo na lamang sa gilid, naghihintay ng utos mula sa kanilang bagong boss. Si Natalie ay nananatiling nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Hindi siya kumikilos. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mga dokumentong nagpapatunay ng unti-unting pagkaubos ng bawat ari-arian ni Luke. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila nagpapatigas sa kanyang ekspresyon. Pinanood niya ang lalaking 7 taon niyang minahal. Ang lalaking dati ay tinitingala niya, ngunit ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Karapatan, mahinang ulit ni Natalie. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng galit, ngunit may bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Nasaan ang karapatan ko noong itinapon mo ako sa gitna ng ulan sa harap ng kabaong ni Mama? Nasaan ang karapatan ko noong pinagtatawanan niyo ako ni Sanya habang wala akong matuluyan? Nagkamali ako, Natalie. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Lumapit si Luke. Akmang hahawakan ang kamay ni Natalie, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Kailangan ko ang tulong mo. Ang kumpanya. Ang kumpanya ko ay kukunin na ng bangko. Ang lupang binigay mo sa akin sa probinsya, bakit may ganitong klaseng utang na nakakabit? Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo mula sa gilid, hawak ang isang manipis na tablet. Hindi si Miss Natalie ang gumawa niyan, Mr. Santos. Ang inyong sariling kasakiman ang nagtulak sa inyo sa bitag na inihanda ni Doña Esmeralda 10 taon na ang nakalilipas. Binuksan ni Mateo ang isang digital na dokumento at ipinakita ito kay Luke. Ang lupang kinuha niyo kay Miss Natalie ay hindi isang simpleng lupain. Iyon ay isang collateral trap. Noong pinirmahan niyo ang waiver, tinanggap niyo rin ang lahat ng nakatagong utang ng mga subsidiary companies na matagal nang ibinaon ni Doña Esmeralda sa ilalim ng lupang iyon. Sa madaling salita, bawat sentimong kikitain nyo ay automatikong mapupunta sa pagbabayad ng utang na hindi matatapos sa loob ng 3 henerasyon. Nanlumo si Luke. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat hininga niya ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Bakit? Bakit ginawa ito ng nanay mo? Tanong ni Luke sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Dahil alam niya, sagot ni Natalie, habang dahan-dahang tumatayo. Lumakad siya patungo sa bintana, nakatingin sa malawak na lungsod. Alam ni Mama na darating ang araw na tatalikuran mo ako. Alam niyang ang pag-ibig mo ay nakadepende lamang sa kung anong meron ako. Inihanda niya ang bitag na ito, hindi para saktan ka, kundi para protektahan ako sa oras na ipakita mo ang tunay mong kulay. Ang kasalanan mo, Luke, ay hindi ang hindi mo pagmamahal sa akin, kundi ang paniniwalang mas matalino ka kaysa sa amin. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang mahinang katok sa pinto. Isang matandang babaeng utility worker ang pumasok para maglinis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig nito ang isang basong tubig
sa gilid ng mesa ni Natalie. Naku, pasensya na po ma'am. Pasensya na po talaga. Kabadong sabi ng matanda habang mabilis na pinupunasan ng tubig gamit ang kanyang lumang basahan. Inasahan ni Luke na sisigawan ni Natalie ang matanda, gaya ng madalas niyang gawin noon sa kanilang mga katulong. Ngunit nagulat siya nang lumapit si Natalie at hinawakan ang balikat ng utility worker. Ayos lang po, Nay. Huwag kayong mag-alala. Magpahinga na po muna kayo. Ako na ang tatapos nito. Ang tinig ni Natalie ay biglang lumambot. Puno ng tunay na malasakit. Kinuha niya ang 1,000 piso mula sa kanyang pitaka at iniabot sa matanda. Pambili niyo po ng gamot. Napansin ko pong inuubo kayo kanina. Ang simpleng tagpong yon ay tila isang kutsilyong sumaksak sa puso ni Luke. Doon niya napagtanto ang malaking pagkakaiba nila. Si Natalie, sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ay nananatiling may puso. Samantalang siya, noong nagkaroon ng kaunting pera, ay naging isang halimaw. Umalis ka na, Luke, sabi ni Natalie nang hindi lumingon. Huwag mo nang hintayin. Naipakaladkad kita ng mga gwardya gaya ng ginawa mo sa akin. Ang bawat sandali na narito ka ay pag-aaksaya ng oras ng kumpanyang ito. Habang papalabas si Luke, bagsak ang balikat at luhaan, nakasalubong niya sa hallway si Sanya. Ngunit ang Sanya, na dati ay nakasuot ng mga hiyas, ay ngayon ay mukhang haggard. Bit-bit ang mga gamit nila sa isang plastic bag. Luke, pinatalsik na tayo sa apartment. Wala na tayong matuluyan. Sigaw ni Sanya, ngunit hindi siya pinansin ni Luke. Naglakad lang ang lalaki na parang isang bangkay na naglalakad. Sa loob ng opisina, tumayo si Mateo sa tabi ni Natalie. Young mistress, may natanggap po kaming impormasyon. Ang waiter na nakita niyo sa gala, nakita po siyang papasok sa lumang simbahan sa Quiapo. At may kasama po siyang isang lalaki na kamukha ni Mr. Santos, ang inyong biyenan. Napakunot ang noo ni Natalie. Ang tatay ni Luke? Ang lalaking matagal nang nawala at balitang namatay na rin? Ihanda mo ang sasakyan, Mateo. Utos ni Natalie. Pupunta tayo sa Quiapo. Kung totoo mang buhay ang tatay ko at ang tatay ni Luke ay magkasama, may mas malalim pang dahilan ang lahat ng to kaysa sa pera. Sa pag-alis ni Natalie, isang maliit na piraso ng papel ang naiwan sa kanyang mesa. Isang lumang litrato ng 2 lalaking magkaakbay, si Alexander Silverio at ang tatay ni Luke. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe. Ang pagkakaibigan ay nagsisimula sa tiwala, ngunit nagtatapos sa dugo. Natalie, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako. Alang-alang sa lahat ng pinagsamahan natin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang boses ni Luke ay gumaralgal, humahalo sa ingay ng mga sasakyan at sigaw ng mga tindera sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Nakaluhod siya sa maduming semento. Hindi inaalintana ang mga taong dumadaan na tumitingin sa kanya nang may pagtataka. Ang kanyang suit na dati ay laging plansado ay ngayon ay lukot-lukot at may mantsa ng putik. Sa harap niya, nakatayo si Natalie, protektado ng isang itim na payong na hawak ni Mateo. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malinaw na guhit sa pagitan ng langit at lupa. Tiningnan ni Natalie ang lalaking nasa kanyang paanan. Ramdam niya ang pait na dumarating sa kanyang lalamunan. Pinagsamahan natin, Luke? Aling bahagi doon ang gusto mong balikan natin? Yung gabi ba na itinapon mo ang mga gamit ko? O yung sandali na nilaro niyo ni Sanya ang dangal ko sa harap ng bangkay ni Mama? Nadala lang ako ng tukso, Natalie. Si Sanya ang lumapit sa akin. Siya ang nanggulo sa isip ko. Patuloy ni Luke. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Natalie. Ngayong wala na siya. Narealize ko na ikaw lang talaga ang mahal ko. Patawarin mo na ako, please. Ayusin natin ang pamilya natin. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Natalie. Hindi pagsisisi ang nararamdaman mo, Luke. Takot yan. Takot ka dahil wala ka nang makuhang pera. Takot ka dahil
Ang lahat ng karangyaan na akala mo ay sayo ay dahan-dahan ng binabawi ng tadhana. Binitiwan ni Natalie ang tingin kay Luke at tumingin sa pintuan ng simbahan. Doon, sa gitna ng usok ng mga insenso at kumpol ng mga deboto, isang anino ng isang matandang lalaki ang muling nagpakita. Ang lalaking kamukha ng kanyang ama. Hindi siya nagatubili. Tinalikuran niya si Luke at mabilis na naglakad patungo sa loob ng simbahan, iniwan ang kanyang dating asawa na umiyak sa labas, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kanyang sariling kapakanan. Sa loob ng simbahan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang amoy ng kandila ay nanunuot sa bawat sulok. Nakita ni Natalie ang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng itim na Nazareno. Ang puso ni Natalie ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib. Pa! Ang mahinang bulong ni Natalie. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at kalungkutan, ngunit may kinang ng pagkilala. Natalie, ang aking munting prinsesa. Bago pa makalapit si Natalie, isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana ang biglang humarang sa kanya. Si Mateo ay mabilis na humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Young mistress, kailangan na nating umalis. Hindi ligtas dito, bulong ni Mateo habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang pulso. Ang tattoo na nakita ni Natalie ay muling sumilip. Sino sila, Mateo? At bakit kasama nila ang tatay ko? Tanong ni Natalie. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi sila kaaway, pero hindi rin sila basta-bastang kakampi. Sagot ni Mateo. Sila ang mga guardians of the trust. At ang iyong ama? Siya ang dahilan kung bakit kailangang manatiling sikreto ang yaman ng mga Silverio sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kaguluhan, ang matandang lalaki ay may iniabot na isang maliit na krus na gawa sa kahoy kay Natalie bago ito muling naglaho sa isang lihim na pintuan sa likod ng altar. Sa ilalim ng krus, may nakaukit na petsa, ang araw kung kailan namatay ang kanyang ama. Nang lumabas si Natalie ng simbahan, wala na si Luke. Ang tanging naiwan ay ang mantsa ng luha nito sa semento. Ngunit sa kanyang kamay, ang maliit na krus ay nagbibigay ng isang kakaibang init. Tapos na ang oras ninyo, Mr. Santos. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng gusaling ito ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng bangko. Ang mga salitang iyon ng isang sheriff ay tila isang hatol na nagpaguho sa mundo ni Luke. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina, pinapanood ang mga tauhan na naglalagay ng mga dilaw na seize tape sa kanyang mesa, sa kanyang mga tropeo, at maging sa pintuan ng kanyang silid. Ang bawat tunog ng pagdidikit ng tape ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Wala siyang magawa kundi ang tumingin ng tulala, habang ang kanyang mga empleyado ay nagmamadaling lumabas. Bit-bit ang kani-kanilang mga gamit at ang mga sulyap na puno ng pangungutya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon na dati ay tinitirhan ni Natalie ay binalot din ng kaguluhan. Si Doña Remedios ay nagsisisigaw habang pilit na hinahablot ang kanyang mga koleksyon ng bag mula sa mga tauhan ng korte. Bawal niyo itong kunin. Akin ito. Pinaghirapan ito ng anak ko. Ang kanyang tinig ay namamaos na. Ang kanyang ayos ay magulo. Malayo sa imahe ng isang respetadong donya na pilit niyang ipinapakita sa madla. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang bawat gamit na inilalabas sa bahay, ang mga sofa, ang mga painting, maging ang mga mamahaling kurtina, ay tila bawat bahagi ng kanyang pagkatao na binabaklas ng walang awa. Ang kahihiyan ay hindi na lamang isang salita. Ito ay naging isang madilim na aninong bumabalot sa kanya habang ang mga kapitbahay ay nagbubulungan sa labas ng gate. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Natalie ay nasa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada malapit sa mansyon. Pinapanood niya ang eksena sa pamamagitan ng kanyang bintana. Ang bawat sigaw ni Remedios ay tila isang malungkot na paalala
ng bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng bahay na yon. Ngunit sa halip na matuwa, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang yaman na kinuha sa maling paraan ay laging may kasamang mabigat na kabayaran, mahinang bulong ni Natalie. Lumingon siya kay Mateo na abala sa kanyang laptop. Ang mga shares, Mateo, nahanap mo na ba kung sino ang kumuha? Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi po ito ninakaw, yang mistress. Ang pagkawala ng mga shares sa inyong digital vault ay dulot ng isang master override, isang command na maaari lamang ibigay ng taong bumuo ng system ng Silverio Group. Si Papa! Ang boses ni Natalie ay nanginginig. Opo, ang inyong ama ang naglipat ng mga shares sa isang pansamantalang account upang hindi ito madamay sa ginagawang pag-audit ng gobyerno sa mga kumpanya ni Luke. Pinoprotektahan niya kayo, Natalie. Alam niyang kapag bumagsak si Luke, susubukan nitong kaladkarin kayo pababa sa pamamagitan ng mga legal na butas. Nakahinga ng maluwag si Natalie, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Ang kanyang ama ay buhay, at ito ay kumikilos sa dilim para sa kanya. Ngunit bakit kailangang manatiling tago? Bakit hindi ito magpakita sa kanya ng direkta? Samantala, si Luke ay naglalakad sa kalsada, mag-isa at walang direksyon. Nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang bahay, at maging si Sanya ay tuluyan na siyang iniwan matapos malaman na wala na itong makukuha sa kanya. Ang tanging natira sa kanyang bulsa ay ang dantaong piso na dati ay ibinigay ni Sanya kay Natalie sa punerarya. Hinawakan niya ang gusot na pera at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat sandali ng kanyang pagmamalaki ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang pinakamasakit na sampal ay hindi yung tumatama sa pisngi, kundi yung katotohanang ang taong tinuring mong basura ay siya na ngayong may-ari ng iyong hininga. Ang bulong na yon ay tila hangin na dumaan sa pandinig ni Luke habang nakatayo siya sa labas ng dambuhalang pinto ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang kanyang hiram na suit ay tila lalong sumikip, hindi dahil sa sukat, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang kanyang dinadala. Sa tabi niya, si Sanya ay pilit na nag-aayos ng kanyang buhok, ang mukha ay makapalang makeup upang itago ang puyat at pagod mula sa pagpapalayas sa kanila sa kanilang tinutuluyan. Luke, ayusin mo ang tayo mo. Kailangan nating makuha ang loob ng bagong CEO ng Silverio Group. Kapag nalaman niyang biktima lang tayo ng panloloko ni Natalie, tiyak na tutulungan niya tayo. Bulong ni Sanya, ang boses ay puno ng desperadong pag-asa. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at ang liwanag ng libu-libong kristal mula sa chandelier ay tila bumulag sa kanila. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng mga hiyas na kumikinang. Ang mga tawa nila ay tunog ng kapangyarihan. Habang naglalakad ang dalawa sa gitna ng bulwagan, nararamdaman nila ang mga mapanghusgang tingin. Sila ang mga santos. Ang pamilyang dati ay tinitingala, ngunit ngayon ay laman ng bawat chismis tungkol sa bangkarote at iskandalo. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Doña Remedios, nakayuko at pilit na nagtatago sa likod ng isang kolum. Wala na ang kanyang kapalaluan. Ang kanyang tanging suot ay isang lumang terno na halatang nakuha lamang sa baul. Biglang tumigil ang musika. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng malawak na hagdan. Mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, ngayong gabi ay isang makasaysayang sandali. Ipinapakilala namin ang bagong tagapangalaga ng Silverio Heritage, ang babaeng magpapatuloy sa legasya ni Doña Esmeralda. Ang aming bagong CEO, Miss Natalie Silverio. Ang bawat mata sa ballroom ay napako sa itaas ng hagdanan. Doon, unti-unting lumabas ang isang anino. Isang babaeng nakasuot ng isang emerald green gown na tila ba gawa sa mga bituin. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng awtoridad at tapang. Sa kanyang leeg ay kumikinang
Ang Corazon de Esmeralda, ang kwintas na dati ay pinag-interesan ni Remedios. Nanigas si Luke. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ni Natalie, ang bawat hakbang ni Natalie pababa ng hagdan ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Luke. Ang kanyang tingin ay diretso, walang emosyon, parang isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Nang makarating siya sa huling baitang, lumapit sa kanya si Attorney Mateo at iniabot ang isang mikropono. "Salamat sa inyong pagdalo." Ang boses ni Natalie ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang labaha. Marami ang nag-akala na ang pamilya Silverio ay naglaho na kasabay ng aking ina. Marami ang nag-akalang maaari nilang tapakan ang aming pangalan dahil lamang sa aking katahimikan, ngunit ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Dahan-dahang ibinaling ni Natalie ang kanyang tingin sa direksyon ni Luke at Sanya. Ang lahat ng tao ay lumingon din sa kanila. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumusunog sa balat ni Luke. "Mr. Santos," tawag ni Natalie. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. "Nabalitaan ko na naghahanap ka ng tulong mula sa kumpanyang ito. Ngunit paano ko matutulungan ang isang taong hindi man lamang marunong rumespeto sa huling hantungan ng isang ina? Natalie, makinig ka." Akmang lalapit si Luke, ngunit hinarang siya ng mga security guards. Kinuha ni Natalie ang isang sobre mula kay Mateo at dahan-dahang lumapit kay Luke. Sa harap ng lahat, inilabas niya ang isang dantaong piso, ang perang ibinigay ni Sanya sa kanya sa punerarya. Inihulog niya ito sa paanan ni Luke. "Heto ang iyong tulong, Luke. Gamitin mo yan para makahanap ng lugar kung saan hindi ka na muling makikita ng aking mga mata. Dahil mula sa gabing ito, ang bawat lupang tatapakan mo ay pag-aari ko. At ang bawat hangin na lalanghapin mo ay may katumbas na utang sa pamilya ko." Ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang bawat panauhin ay nakatingin kina Luke at Sanya na tila ba sila ay mga basura sa gitna ng isang palasyo. Si Sanya ay napaiyak sa takot, habang si Luke ay nakatayo lamang doon, wasak ang pagkatao, sa gitna ng tagumpay ng babaeng dati niyang minaliit. Nang matapos ang kanyang pahayag, lumapit si Natalie sa isang madilim na sulok ng ballroom kung saan nakatayo ang misteryosong waiter kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi waiter ang naroon. Isang lalaking nakasuot ng isang pamilyar na singsing ang nakatalikod. "Tapos na ang palabas, Alexander," mahinang sabi ni Natalie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Hindi ito ang kanyang ama. Ito ay isang lalaking mas bata, ngunit may mga matang hawig na hawig sa kanyang ina. "Hindi ako si Alexander, Natalie. Ako ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Alexander." Ang bawat tunog ng kasiyahan sa ballroom ay tila naglaho sa pandinig ni Natalie. Isang bagong katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi nagtatago upang protektahan siya, kundi dahil siya ay isang biktima ng isang mas malaking pagtataksil sa loob mismo ng kanilang pamilya. Ang katarungan ay hindi dumarating sa paraang mabilis at maingay. Ito ay dahan-dahang gumagapang sa dilim, tila isang aninong kukuha sa lahat ng inakala mong sayo habang buhay. Sa labas ng Marangyang Hotel, ang malakas na buhos ng ulan ay muling bumalik. Tila nakikisabay sa bagsak na kalagayan ni Luke Santos. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay hindi nakapagpalamig sa apoy ng kahihiyang kanyang nararamdaman. Habang kinakaladkad siya ng mga security guard patungo sa kalsada, nakita niya ang huling sulyap ng mga tao sa loob, mga matang puno ng pandidiri at pait. Inihulog siya sa basang semento, kasunod si Sanya na umiiyak, at ang mga gamit nilang nakalagay sa mga basag na bag. "Natalie, hindi pa tayo tapos! Mabubulok ka sa impyerno!" Ang sigaw ni Luke ay nawala sa ingay ng kulog. Wala nang sumasagot sa kanya. Ang dantaong pisong itinapon ni Natalie ay tinangay ng agos ng tubig sa kanal
tila simbolo ng kanyang halaga sa mundong ito. Sa loob ng tahimik at madilim na suite ng hotel, nakaharap si Natalie sa lalaking may mga matang hawig sa kanyang ina. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol. Ang bawat hininga niya ay may kasamang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sino ka talaga? At bakit mo sinasabing biktima si Papa? Ang boses ni Natalie ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka hindi siya nag-iisa sa mundong ito. Ako si Gabriel. Ang boses ng lalaki ay malalim at may himig ng lungkot. Ako ang lihim na anak ni Doña Esmeralda na itinago niya sa loob ng maraming taon. Natalie, hindi namatay si Papa sa aksidente. Pinatay siya ng taong pinakapinagkatiwalaan niyo. Ang taong nagmamanipula sa bawat galaw mo ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Natalie. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mateo na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ng abogado ay nananatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Totoo ba, Mateo? Mahinang tanong ni Natalie. Bago pa makasagot si Mateo, tumunog ang telepono ni Natalie. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, bumungad sa screen ang mukha ni Doña Remedios. Ngunit hindi ito ang Doña na nakita niya sa gala. Ang kanyang dating biyenan ay nakatali sa isang upuan. Ang mukha ay puno ng pasa at dugo. At sa likod nito ay nakatayo ang isang aninong may hawak na matalas na bagay. Natalie, tulungan mo ako. Ang anak ko, si Luke. Ang boses ni Remedios ay tila isang mahinang bulong bago ito tuluyang nawalan ng malay. Isang oras, Miss Silverio. Ang boses ng lalaki sa video ay binago ng isang synthesizer, tila boses ng isang robot. Isang oras para ibalik ang lahat ng shares ng Silverio Group sa original na vault. O papatayin ko ang bawat taong may kinalaman sa pamilya Santos. At pagkatapos, ikaw naman ang susunod. Napaupo si Natalie sa kama. Ang lahat ng kanyang paghihiganti, ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, ay tila naging isang malaking bitag para sa kanya. Ang pagbagsak ni Luke ay simula lamang pala ng isang mas madilim na laro, kung saan ang kanyang buhay ang nakataya. Hindi natin ibibigay ang gusto nila, sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang balikat ni Natalie. Ito ang dahilan kung bakit ako nagpakita. Ang yaman ng mga Silverio ay may proteksyon na hindi nila kayang pasukin ng dahas. Lumingon si Natalie kay Mateo. Sino ang nasa likod nito, Mateo? Sabihin mo ang totoo bago pa maging huli ang lahat. Huminga ng malalim si Mateo at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Natalie. Ang taong pumatay sa iyong ama, ang taong nagnanakaw ng yaman niyo ngayon, ay ang taong matagal na nating inaakalang patay na rin. Si Alexander Silverio, ang inyong ama. Ang katahimikan sa silid ay tila isang dambuhalang pader na gumiba sa kaisipan ni Natalie. Ang kanyang ama ay hindi biktima. Ang kanyang ama, ang halimaw, na matagal na niyang kinalalaban. Ang bawat paghihirap ni Natalie, ang bawat luhang pumatak sa kanya, ay bahagi ng isang malupit na pagsubok ng isang amang nais makita kung karapat-dapat ba siyang maging tagapagmana ng kanyang kadiliman. Akala mo ba, Natalie, sa iyo ang huling halakhak? Nagkakamali ka, anak. Sa pamilyang ito, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay. Ito ay ninanakaw. Ang tinig na yon ay hindi nanggaling sa isang estranghero. Iyon ay ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya noong bata pa siya. Mababa, matatag, at puno ng awtoridad. Sa loob ng madilim na suite ng hotel, tanging ang mga pulang ilaw mula sa emergency exit ang nagbibigay ng liwanag. Doon, sa anino ng pintuan, dahan-dahang lumabas ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay may mga linyang dala ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Tila mga mata ng isang agila na nakatitig sa kanyang huli, si Alexander Silverio. Ang ama na iniyakan ni Natalie sa loob ng 20 taon.
Nakatayo si Natalie, mahigpit na hawak ang maliit na krus na kahoy sa kanyang palad. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng pagtataksil. Sa tabi niya, si Mateo at Gabriel ay nananatiling alerto. Ngunit ang presensya ni Alexander ay tila isang dambuhalang pader na sumasakal sa buong silid. Bakit, Papa? Ang tanging naibulasalas ni Natalie. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng hapis na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Bakit kailangang dumaan ako sa impyerno sa kamay ni Luke? Bakit kailangang mamatay si Mama na puno ng takot? Isang malamig na tawa ang kumawala kay Alexander. Isang tawang walang kagalakan, kundi puno ng pangungutya. Ang iyong ina ay masyadong mahina, Natalie. Nais niyang ibigay ang lahat sa mga mahihirap, sa mga taong walang halaga. Ang Silverio Group ay binuo sa pamamagitan ng dugo at pawis, hindi sa awa. At si Luke? Si Luke ay isang kasangkapan lamang, isang asong ginamit ko upang subukin ka. Kung hindi mo kayang talunin ang isang hamak na Luke Santos, paano mo mapamumunuan ang imperyong ito? Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang mamayani, humahalo sa ingay ng malakas na ulan. Ngunit sa loob ng silid, ang tensyon ay lalong tumitindi. Dahan-dahang lumapit si Alexander kay Natalie. Ang kanyang kamay ay nakalahad. Ibigay mo sa akin ang access sa Master Vault, Natalie. Ibigay mo ang mga shares at hahayaan kitang mabuhay sa kapayapaan sa ibang bansa. Huwag mong pilitin ang iyong ama na maging kaaway mo. Tiningnan ni Natalie ang maliit na krus sa kanyang kamay. Sa ilalim ng mahinang liwanag, napansin niya ang isang maliit na butas sa dulo nito. Hindi ito isang krus lamang. Ito ang huling habilin ni Doña Esmeralda. Sa isang mabilis na pagkilos, piniihit ni Natalie ang dulo ng kahoy at isang maliit na holographic screen ang bumukas. Hindi mo naintindihan si Mama, Papa. Ang boses ni Natalie ay biglang naging matatag. Ang bawat salita ay tila isang hatol. Hindi siya mahina. Mas matalino siya sa'yo. Ang vault na hinahanap mo, hindi yun mabubuksan ng anumang code. Mabubuksan lamang iyon kung ang puso ng tagapagmana ay dumaan sa tunay na pagdurusa at nanatiling tapat sa dangal ng pamilya. Ang bawat luhang pumatak sa akin sa kamay ni Luke ay ang siyang nag-unlock sa huling proteksyon ng aming yaman. Kasabay ng pagtapos ng kanyang salita, ang bawat monitor sa hotel at ang mga digital billboard sa labas ay biglang nagpakita ng isang video. Ang video ng pag-amin ni Alexander sa kanyang mga ilegal na transaksyon at ang plano niyang pagpatay sa sariling pamilya. Nalihim na na-record ni Esmeralda bago ito mamatay. Namutla si Alexander. Ang kanyang kapangyarihan ay tila naglaho sa isang iglap. Sa labas, sa gitna ng baha at ulan, nakita ni Natalie sa monitor si Luke Santos. Ang kanyang dating asawa ay nakahandusay sa kalsada, habang si Sanya ay pilit na hinihila ng mga pulis dahil sa kasong estafa at pagpapanggap. Ang huling halakhak ni Sanya ay naging isang desperadong iyak, habang ang kanyang pekeng tiyan ay nahulog sa kalsada, isang unan na ginamit niya para lalong linlangin si Luke. Nang makita ni Luke ang mukha ni Natalie sa dambuhalang billboard sa harap niya, ang kanyang isip ay tuluyan ng bumigay. Nagsimula siyang tumawa ng malakas, isang tawa ng isang taong nawalan na ng katinoan. Ang dantaong piso ay lumulutang sa tabi niya, tila isang huling biro ng tadhana. Sa loob ng suite, pumasok na ang mga awtoridad. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Alexander. Tapos na ang laro, Alexander. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari. Nang ilabas si Alexander, tumigil siya sa tapat ni Natalie. Hindi pa ito tapos, anak. Dugo ko ang nananalaytay sa'yo. Dugo mo, Papa. Pero ang puso ko ay kay Mama. Sagot ni Natalie habang dahan-dahang tumatalikod. Nang muling tumahimik ang silid, lumapit si Gabriel kay Natalie.
Ligtas na ang lahat, ate. Si Doña Remedios ay nahanap na sa bodega. Buhay pa siya, pero hindi na makakapagsalita dahil sa stroke. Nakahinga ng malalim si Natalie. Ang ulan sa labas ay dahan-dahan nang tumitila at sa silangan, isang bahagyang liwanag ng bukang liwayway ang nagsimulang sumilip. Pinanood niya ang paghupa ng baha, dala ang lahat ng dumi at basura ng kanyang nakaraan. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na kapayapaan ang natira. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang tunay na hamon ay ang paghilom ng kanyang kaluluwa. Ang katahimikan ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang malalim na kanta ng paghilom na dahan-dahang humahaplos sa aking pagkatao. Sa ilalim ng banayad na sikat ng umaga, nakatayo si Natalie sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang paligid ay nababalot ng sariwang amoy ng damo at mga puting bulaklak ng kalachuchi na dahan-dahang nalalaglag mula sa puno. Malayo na ang ingay ng mga sirena, ang galit na sigaw ng kanyang ama, at ang mapanlinlang na mga bulong ni Luke. Sa puntong ito, ang tanging naririnig ni Natalie ay ang banayad na pag-ihip ng hangin at ang sarili niyang mahinahong paghinga. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang divorce papers na naging simbolo ng kanyang pinakamalalim na kahihiyan. Gamit ang isang maliit na lighter, sinilaban niya ang dulo ng dokumento. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat titik ng kanyang apelyidong nakadikit sa pangalan ni Luke. Ang mga abo ay tinangay ng hangin, naglalaho sa kawalan, tila mga anino ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang bukas. Tapos na, ma! Mahinang bulong ni Natalie habang hinahaplos ang malamig na marmol ng puntod. Malaya na ako at malaya ka na rin sa lahat ng takot. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang matatag na presensya ni Mateo ay sapat na para bigyan siya ng katiyakan. Young mistress, o baka mas mainam na tawagin kitang Natalie. Ang boses ni Mateo ay malambot, malayo sa formal na tono ng isang abogado. Nabalitaan ko ang tungkol sa dokumentong nahanap ko kagabi. Ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Humarap si Natalie sa kanya. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagtanggap. Ang dugo ay maaring magdugtong sa atin sa ating nakaraan, Mateo. Ngunit ang pagmamahal ang nagtatakda ng ating tunay na pamilya. Kahit hindi ako, Silverio sa dugo, si Mama Esmeralda ang naghubog sa puso ko. Siya ang tunay kong ina. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi na niya sinusubukang itago. Tungkol naman kay Luke, dinala na siya sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo, humihingi ng patawad sa hangin. At si Doña Remedios, ang kanyang stroke, ay nag-iwan sa kanya ng katahimikang hindi niya kailanman ibinigay sa iyo. Hindi na sila makakasakit pa. Isang malungkot na ngiti ang sumilay kay Natalie. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak nila, tanging isang malalim na habag. Hayaan na natin sila sa kanilang sariling impyerno, Mateo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na dapat pasanin. Nang hapong yon, bumalik si Natalie sa lumang silid ng kanyang ina sa Silverio Ancestral Home. Ang silid ay puno ng alikabok, ngunit ang bawat gamit ay tila may kwentong gustong ipaalam. Lumapit siya sa isang lumang aparador na gawa sa nara. May napansin siyang isang maliit na uka sa ilalim ng drawer, isang bagay na hindi napansin ng mga tauhan ni Alexander noong nilinis nila ang bahay. Dahan-dahan niyang hinila ang isang nakatagong bahagi ng kahoy. Walang tunog ng pagbukas, tanging ang marahang pagdausdos ng kahoy sa kapwa kahoy. Sa loob ng lihim na espasyo, nakatago ang isang manipis na sobrang kulay kape. Ang sulat kamay sa labas ay hindi matatawaran. Iyon ang sulat kamay ni Doña Esmeralda.
Ngunit ang tinta ay tila bago pa lamang. Nanginginig ang mga kamay ni Natalie habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat na punong-puno ng pagmamahal. Ngunit ang huling talata ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Natalie, ang aking pinakamahal na anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang kapayapaan. Ngunit huwag mong iisiping tapos na ang laban. Ang Silverio Trust ay hindi lamang tungkol sa pera. May isang susi pang natitira. Ang susi sa pagkatao ng lalaking nasa tabi mo ngayon. Mag-ingat ka kay Mateo dahil ang kanyang ama ay hindi lamang biktima. Siya ang huling nakakita sa akin bago ako tuluyang mawala. Nabitawan ni Natalie ang sulat. Ang hanging pumapasok mula sa bintana ay tila biglang naging malamig. Sa labas ng silid, narinig niya ang marahang yabag ni Mateo na papaakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang paalala na ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay may maskarang hindi pa tuluyang nahuhubad. Tumingin si Natalie sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang biktima, kundi ang reyna. Ngunit sa mundong ito ng mga Silverio, ang pagtitiwala ay ang pinakamahal na luho na hindi pa niya kayang bilhin. Ang bawat bagong umaga ay isang pagkakataon upang isulat ang kwentong hindi na idinidikta ng sakit, kundi ng ating sariling lakas. Sa pinakataas na palapag ng Silverio Tower, dahan-dahang pumasok ang liwanag ng araw, binabasag ang kadiliman ng nakaraang gabi. Nakatayo si Natalie sa gitna ng kanyang opisina. Hawak pa rin ang sulat ng kanyang ina. Ang yabag ni Mateo sa likuran niya ay tila isang musikang pamilyar, ngunit may kasamang kaba. Nang huminto ang mga hakbang nito, nanatiling nakatalikod si Natalie. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin na hinaluan ng liwanag ng umaga. Alam ko na ang lahat, Mateo. Mahinang simula ni Natalie, ang kanyang tinig ay matatag. Ang tatay mo. Siya ang huling kasama ni Mama. At ang susi na tinutukoy niya, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanang ikaw ang nag-iisang saksi sa huling hininga niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Sa pagkakataong ito hindi siya lumuhod, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Natalie. Hindi siya pinatay ng tatay ko, Natalie. Iniligtas siya ng tatay ko mula sa mga tauhan ni Alexander. Ang sugat na natamo ni Doña Esmeralda ay hindi na kayang gamutin. At sa kanyang huling sandali, ipinangako ng aking ama na ako ang magsisilbing kalasag mo hanggang sa ikaw ay maging sapat na matapang upang humarap sa mundo. Inabot ni Mateo ang isang maliit na locket kay Natalie. Pagbukas niya rito, nakita niya ang larawan ni Mateo noong bata pa ito, karga-karga ni Doña Esmeralda. Ang katotohanan ay tila isang mainit na agos na nagpatahimik sa lahat ng kanyang pagdududa. Hindi siya niloko ni Mateo. Sa halip, ang buong buhay ng lalaki ay inilaan para sa kaligtasan niya. Sa ibaba ng gusali, isang malaking pagtitipon ang nagaganap. Hindi ito isang auction o isang business gala. Ito ang paglulunsad ng Esmeralda's Light Foundation, isang organisasyong binuo ni Natalie upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga pamilyang winasak ng kasakiman. Ang bawat sentimo ng yaman ng Silverio na hindi kailangan ng kumpanya ay itutuon na ngayon sa pagpapatayo ng mga paaralan at ospital. Habang naghahanda si Natalie para bumaba, isang balita ang lumabas sa telebisyon. Ipinakita ang isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Doon, nakita ang isang lalaking payat, magulo ang buhok, at nakatitig sa kawalan habang yakap-yakap ang isang lumang sapatos na pambabae. Si Luke Santos, ang kanyang mga labi, ay dahan-dahang bumubulong ng isang pangalan, paulit-ulit. Tila isang panalangin na wala nang sasagot. Sa kabilang kwarto, naroon si Doña Remedios, nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana,
ngunit walang nakikita. Sila ay naging mga buhay na monumento ng kanilang sariling pagkakamali. Sa kabilang dako, si Sanya ay dinala na sa kulungan ng kababaihan. Ang kanyang mga hiyas ay napalitan ng mga bakal na rehas. Ang bawat sigaw niya ng hustisya ay tila isang malupit na biro sa hangin. Lumakad si Natalie patungo sa podium sa harap ng libu-libong tao. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Nang tumayo siya sa harap ng mikropono, hindi na siya ang Natalie na talunan. Siya na ang simbolo ng pag-asa. Ang aking ina ay namatay na may isang pangarap. Simula ni Natalie, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ang pangarap na ang bawat luha ay may katumbas ng ngiti at ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom. Ngayon, sa harap ninyong lahat, ipinapangako ko na ang pangalang Silverio ay hindi na magiging simbolo ng takot, kundi ng kalinga. Sa gitna ng masigabong palakpakan, nakita ni Natalie sa dulo ng karamihan ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatitig sa kanya nang may pagmamalaki bago dahan-dahang tumalikod at maglaho sa liwanag ng araw. Ang kanyang ama? O baka naman ang kanyang guni-guni lamang? Hindi na mahalaga dahil alam ni Natalie na kahit nasaan man sila, ang kanyang ina ay masayang nanonood sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Natalie at Mateo sa dalampasigan malapit sa kanilang ancestral home. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin. Tila binubura ang bawat bakas ng bagyong dumaan. Ano na ang susunod, Natalie? Tanong ni Mateo. Tumingin si Natalie sa malawak na dagat, kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo sa isang linya ng ginto. Mabuhay, Mateo. Mabuhay ng walang takot. At marahil, subukan nating humanap ng bagong dahilan upang muling magmahal. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Natalie. At sa pagkakataong ito, hindi ito isang obligasyon ng isang abogado sa kanyang kliyente. Ito ay ang simula ng isang kwentong wala nang kinalaman sa yaman, kundi sa dalawang pusong naghilom sa gitna ng unos. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang tumila ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Natalie Silverio. Ang dating madilim at malamig na mansyon ng mga Silverio ay nababalot na ngayon ng mainit na liwanag ng araw at ang masayang tawanan ng mga batang benepisyaryo ng Esmeralda Foundation. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa pait at pang-aapi ay puno na ngayon ng pag-asa at bagong simula. Nakatayo si Natalie sa malawak na hardin. Pinagmamasdan ang mga bulaklak na kanyang itinanim, mga rosas na mapuputi at mababangong kampupot na tila sumasayaw sa ihisay, sa ihip ng hangin. Wala na ang itim na damit ng pagluluksa. Ngayon, suot niya ang isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa kalinisan ng kanyang kalooban. Sa kanyang mga mata, wala na ang bakas ng takot o galit. Ang natira na lamang ay ang lalim ng isang dagat na natutong huminahon matapos ang unos. Minsan, sumagi pa rin sa kanyang isipan ang nangyari sa pamilya Santos. Ayon sa huling ulat ni Mateo, si Luke ay nananatili sa loob ng pasilidad. Wala ng katinuan at tanging ang mga alaala ng kanyang kasikiman ang nagsisilbing kalaro. Si Doña Remedios naman ay tuluyan ng nilisan ng mundo sa katahimikan ng kanyang silid, dala ang lahat ng kanyang kapalaluan sa ilalim ng lupa. At si Sanya, nabubuhay siya ngayon sa loob ng rehas, malayo sa karangyang inakala niyang madadaya niya. Napagtanto ni Natalie na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa gapos ng paghihiganti. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpili niyang huwag nang hayaan ang mga anino ng kahapon na sirain ang liwanag ng kanyang kasalukuyan. Isang pamilyar na hakbang ang narinig niya sa likuran. Ang tunog ng mga sapatos sa ibabaw ng tuyong dahon ay sapat na para magpalingon sa kanya ng may ngiti.
Si Mateo ay papalapit hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang lalaking naging sandigan niya sa bawat pagkadapa. Handa ka na ba, Natalie? Mahinahong tanong ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang pangakong hindi na siya muling mag-iisa. Handa na ako, Mateo. Handa na akong isulat ang susunod na kabanata na wala ng kinalaman sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig na tunay at tapat. Sagot ni Natalie. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, naglalakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila. Isang hudyat na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Ang dangal na pinangalagaan ni Natalie ay nananatiling buo at ang kanyang puso, matapos ang lahat ng pagkawasak, ay sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ni Natalie ay hindi lamang kwento ng isang babaeng nagtagumpay sa yaman, kundi kwento ng isang pusong natutong maging matatag sa gitna ng kawalan at natutong magmahal muli sa kabila ng lahat ng sugat. Ang pag-ibig at pagpapatawad ang naging huling halakhak ng kanyang buhay, isang halakhak na puno ng kapayapaan. Katay Matakamat.